malayo na pero malayo pa. Tulad nga ng kwento ng magkaibigang Bogart at Charisse na patuloy na pinapalalim ang mga kaalaman sa Media Information Literacy o MIL. Mabigyan kaya ng linaw ni Bogart ang mga susunod na paksa para tulungan ang kanyang kaibigan? Jika na ba, Bax? Kanina pa, Bax. Ready na ang aking brain sa susunod nating pag-uusapan. Okay. Ang susunod na uri ng information disorder ay ang tinatawag nating misinformation. Ito ay ang mga maling impormasyon na pinapakalat ng isang taong hindi alam na peke o mali ang ibinabahagi niyang information o balita. So kung ang malinformation ay totoong impormasyon pero may masamang intensyon sa kapwa, dito sa misinformation ay inosente ang nagpapakalat nito? Tama! Dahil misinformed lamang siya, kaya niya na-share ang peke o maling impormasyon. Kaya pala mahalaga na sinisigurado na tama at totoo ang mga sinishare natin, Bax, lalo na sa social media. Tumpak ka dyan, Bax! Kaya dapat ikaw i-check mo muna kung confirmed o legit ang mga pinag-share mo. Kasi kahit wala kang masamang intensyon, ay maaari ka pa ring magdulot ng kaguluhan sa mga maling impormasyon na pinapakalat mo. Be careful! Grabe, gets ko na, Bax. Mas nalinawan na ako. Gagawin ko na siya mula ngayon sa social media man o sa totoong buhay. Ay, mas sobrang Latina ka na naman dyan, Box. Hep? Teka, di ba may isa pang uri? Ano man ang pagkakaiba sa malinformation at misinformation, Bax? Ang pangatlong uri ay... Wait, Box! Sagutin ko lang tong tawag ni Mama, Hello, Ma! And there you have it, ang pangalawang uri ng information disorder, ang misinformation. Exciting na ba ang kwento ng magkaibigan tungkol sa MIL? Ano kaya ang huling uri ng information disorder? Abangan sa susunod na kwento ni Bogart at Charisse dito lang sa Dapat Pamilyar Ka! Media Information Literacy Campaign ng PIA Cordillera.